Yan, the secret is one time feeding lang talaga. Ginutom ko sila. Tiniis ko sila kaninang umaga. Kahit gusto po nilang kumain, tiniis ko. Effective din? Okay, maganda pa yan. Ha? Maganda pala ano. Hindi naman ano, hindi mahirap. Hindi ko yan. May pinutol nga, hindi ko alam. Suso siguro yun. Gansa kaya yan? Gansa ko eh. Ha? Gansa. Gansa? Nakita mo? Binunot niya ko eh. Ha? Binunot niya. Hindi mo nakita yung nandun sa tabi ng lasones mo kuya. Oh. Binunot niya todo. Pagkuha niya kasi kuya, naganyanin niya no? Patay tayo dyan. Kasama. Ayan o, isang magandang buhay mga ka-farmer. Dito naman tayo sa ating mga halaman. Yung lechon natin ay tapos na mga ka-farmer. Ayan, dinala ng Manila. Ito, tinitingnan ko yung lupa natin dito, yung lupa namin dito na galing fish pa, nakala ko mataba no? Pero kailangan po itong alagaan ng maigi. Sabi ko nga kay Kongkong, kailangan makultivate. Oh, tingnan niya po, oh, tigas. Hindi lang makukuha ito sa dilig-dilig, kailangan pong mabungkal yung paligid ng mga halaman. Unang-una para magka-oxygen, makahinga yung lupa, at the same time yung roots ay makagalaw. So kailangan pong mabungkal. Ayan. Hindi ko, wala namang gagawin doon sa siksikan naman na sila sa diyan sa likod. Hindi na nga alam ni Papa yung kung anong ibibigay na trabaho. So ito na muna kasi sayang naman po yung effort. Kung hahayaan lang na ganito to, mababansot itong ating mga halaman. Hindi po ito gaganda at the end waste of time lang ano. So nandito na rin naman. Kailangan tong ituloy. Kailangan ituloy. Yung ating kailangan din po 'yan. Nabuhay pa ata ito. May mga papayang namatay. May mga papaya pong namatay. Kaya gusto ko din sana doon, bumalik ba? Kakuha ng ilang binhi din para mapuno na natin. Dito ay actually maganda sana ito, malinis. Alam nyo kung bakit, pwede pa ako magpagapang ng kalabasa dito. Kaya lang maganda sana matrim muna ito, mga gilid lang, itong mga nasa baba, para yung sunlight makapasok. At the same time ito, kung lang talagang trabaho din ano. Dati ganyan po ang ginawa ko noon. Nagpagapang ako ng mga kalabasa dito. Kasi hindi naman alagain yung kalabasa actually. Ang lang naman, kagaya nga tingnan nyo, napansin namin may bunga na pala. Hindi po alagain. Basta ang kinaganda naman, habang may palay dyan, yung tubig, basa-basa yung lupa. Hindi mo kailangan magdilig. So ayan, ayun may tumira. Oh, suso ito mga ka-farmer. Or gansa. Pero malamang suso. Sana wag naman gansa. Sana wag gansa mga ka-farmer. Ayan. Nadali na kaagad. Tapos may mga hindi tumubo dito, natuyo. Yan yan. Yung mga palatandaan. Ito natuyo ito. Tuyo talaga. Ayan, natuyo siya. Tuyo. Yan, gumaganda na lumaki na nga Palagay ko hindi gansa, kasi kung gansa dali na lahat yan. Ayun, lumalaki na 3, 4, dito 4 na agad yung palitin. Kasi pwede pa dito isa. Dito sa bandang gitna, kasi kung dito ka maglalagay, okay lang naman, medyo pang-abot yung dahon nila. Kung dito ang dahon, dito naman yung sasakyan, kaya pong umabot. Or dito pwede pa yan. Yung mga papaya nga pong tumubo sa may taron dati dito, dyan lang sa may baba, makita nyo mas mataba. Hindi namin actually, parang itinanim ko lang, parang sobra lang siya, isiniksik ko na lang. Yung pa yung masensot, yung pa yung nakasurvive sa sa ulan at init, dahil aabot niya yung somewhere here yata yun kung hindi ako nagkakamali, dito o banda dyan.
Ilang years ago na yun. Naalala ko pa yung kasi laki ng bunga. Nasabi ko kay Kongkong hiramin niya yung asarol na ginamit ni Rambo. Yung ating mga pabo naglakihan na. At ha? Nasa baba? Laking tulong sana yung ating nakukuha na saging, ano? Kasi talagang malakas kumain. Pero ayan, babiyahe ako ng meron akong kachat din sa San Antonio, mais. Kasi maganda sa mais, matagal tunawin. So hindi kagaya ng pits, ang bilis po nilang iipot yan eh. Tapos sa San Luis, babiyahe din ako. Nasa 1.2 ata doon o 1.150, parang ganon yung mga feeds na available. Pang manok naman doon, mga kaparma. Kita mo naman maganda yung feeds kasi yellowish. Ibig sabihin, maraming mais. Inubusog ko sila, alam niyo kung bakit? Parang ang tumitira ng itlog manok din eh. Parang nagugutom ba? Parang nakasanayan nilang tirahin yung mga itlog. Kasi kung sawa, imposible. Imposible naman na maubos yung itlog sa dami nun, ano? Dami po dito na, ewan ko, naalala niya na binidyo ko dito. Ayan, no? Sabi ko nga sana mapisa, may mga itlog pa ng pabo dito dati. Naglahong parang bula. So ngayon, ito ang ating binabantayan. Yung mga bagong itlog. Dito na lang sila. Mas marami na po ang pabo sa manok ngayon yata, ah. Pero na-stop din yung pagpapapisa natin ng pabo. Yung gansa, wala talaga, hindi na lumitaw yung isa. Nangangamoy na lang yun. Nangangamoy na lang po yun. Sana may humabol bukas na ba, na order, ano? Yan ang isa sa mga inaano natin. Sana may humabol pa. Skin muna natin. Hindi ko dala yung mga vitamins. Kung napapansin nyo, hindi wala kayong naririnig na kumakalansing sa bulsa ko. Ayan, oh, nandito na tayo mga ka-farmer. At di ko muna pinakain yung ating mga flyers, mga lumilipad natin. Gusto ko silang i-train na magutom at pakainin uli sa palad, ano. Ito yung ating mga ginagamot, mukhang maganda na. Hindi ko dala yung mga gamot, ano. Balikan ko na lang. Tapos ayan, gumanda na yung droppings ng ating bagong dating, ayan, oh, sisiw. Pagka bilog na po at hindi na basa, hindi na kulay green, buo na siya, ay okay na yan. So yan, napaka-importante talaga pala sa kalapate. Kaya nakita nyo, bakit kahoy? Diba? Iniisip nyo bakit kahoy? Kasi tinitingnan po nila yung mga experts, ano, yung mga matabatikan na po sa pagkakalapate. Napaka-importante sa kanila yung daily monitoring ng kanilang mga droppings. Kasi sa droppings po, makikita ninyo ang health ng isang kalapati. Bukod sa syempre sa hipo niya, sa balahibo, makikita nyo din po yung sa droppings nga kung may nararamdaman, may sipon, yan, o kaya may bulate, may kulay green, yan, mga ganun ba, may kulay green na ano, medyo ano na yan, medyo may sakit talaga yun, kulay green na basa, sabog, yun, mga inaabangan po yun ng mga fancier. So ayun, tayo naman ay continuous monitoring. Kasi na-apply ko din dito yung ano, natutunan ko sa lovebirds. Pero marami ang mga fancier, mga talagang naglalaro po, ano, na nag-i-inbreeding, ano. So nanay to ano, tatay to daughter, nanay to son, mga ganun po, ano, or siblings.
Sa lovebirds ay iniiwasan ko po yon dahil yung experience ko naman hindi maganda ang labas. Dahil kikita niyo po yung inbreed nga sa lovebirds. Alam mo na discuss ko na yun matagal ng mga videos ano. Yung experience ko sa lovebirds, may mga lumalabas po na isa lang ang paa. Yung beng piki, yung mga ganon ba pag inbreed. Di ko pa po nasusubukan dito sa Kalapate kung effective o ano nangyayari din ba siya, pero sabi ko nga yung mga napapanood ko, sabi ko parang hindi ata maano sa Kalapate yung ganon ano, kasi parang manok din, manok hindi din naman po ganon ka yung inbreeding. Pero ayun nga po, kasi ginaano nila sa inbreeding yung puro ba ng lahi ay nilang lumabas, kaya ang ginagawa po nila ay pinaghahalo nila yung nanay tsaka tatay, nanay at anak na yun yung anak niya, o kaya yung tatay daughter, kasi yung bloodline ba ayaw nilang palabasin, gusto nilang puruhin. So yan, naliligo sila lagyan ko lang muna ng na sarap buhay nito. Lagyan ko ng bathtub. Enjoy sila. Uy, maligo na kayo. Ang aarte nyo maligo na kayo. Ayan tamang tama, may biladan. Swimming muna. Ano? Sarap buhay Uy. Sarap buhay naman. Ako naman. Sabi ng isa, ako naman. Kamay na kayo kumain hapon. Hindi nyo naman mamatay yun. Mamaya pag may hindi may pinapalo upan pa ako ng gamot dito, pero yan na yun, sige dive, yan uy, sarap maligo naman ng Kalapate. Ayan di ata alam ni Rambo na bumalik na isang Kalapate, yung Kalapate ni Jomar na talo na agad sa karera, pero umuwi naman, importante naandyan na po, kulay orange na singsing. Ayun ayan. Ay, kulay pink na singsing. Ayan. May mangingitlog yata siya. Tapos busy sila dito, tinitrim nila yung yung gabilya. Yung gamit, yung kay kuya ata ang ginagamit nilang effective ba yan? Effective din? Okay, maganda pa yan. Ha? Ang ganda pala hindi naman hindi mahirap. Hindi ko yan. Nakauwi pala yung kulay. Siya lang naman ang nag-iisang pink na sigsing doon, di ba? O yun, nandun na. Nasa loob. Bago lang siguro. Dahil saan daw pa binitawan yun? ano itong sinabi niya? Pero malayo. Sana sa tapat nata. Yung bukas. Tarlac na. Bahala na. Dami na palang sili di na muna ako bibili sayang din naman. Pero nagmura na kasi ang dami na pong nakikita ko na nakabalot ng mga sili. Dami, bundle na. O ibig sabihin ay naka-recover na yung mga pananim. Ibig sabihin naka na yung cycle Ang tinitingnan ko dito is yung ating talong. Dahil matagal-tagal na po akong walang spray. So baka mamaya madami na ang nang bubutas kagaya nito. Ay nako, madami na mga ka-farmer. Ayan meron na nga. Tingnan nyo, ayan na. Meron na yan. So kailangan natin bumili ng sabit na naman ng mga bote. At ito yung mga hiniwalay ni Kongkong. Ayan yung mga duhat po yan. Meron din palang atsueting inilagay Ayan yung mga duhat. Buhay na, buhay. Tapos wow, ayan, gusto ko talaga.
Yan ang gusto ko. Yung kalabasa dito. Di ko lang alam kung ano ba ito. Buhay ata, napagapang ni Rambo. Ayun oh. Tibay pa naman tong ano niya. Tingnan natin kung makakapagpabunga tayo. Ayun doon sa kabila, mayroon din. Upo ata yun. Wala na to, wala nang lagkit yan. Wala na. Pwede nating esprehan uli yan. Meron pa din pero buhayin lang natin. Tingnan natin, meron pa ata dito. Buhayin uli natin ang lagkit, ang bango. Lagi kong sinasabi, ito po ay amoy ng overripe na mangga. Yun po yung amoy niya. Super net o kaya yung Catcher Pro. Ayan po. Effective yan, effective. Galing po ito. Galing. Ito tayo. Mga sili, ayan Pero mas gusto ko po yung bird's eye. Napakabango sa suka. Sabi ko nga, meron akong biniling buto nun sa Shopee. Ewan ko kung legit. Pero meron din po akong nakuha kay mother na mga gumulang na galing Batangas. Napatuyo niya. Yun po ang inaano ko. Inano namin ni Kongkong. Tinanim namin. Inano muna namin sa sidlingan para talagang mapatubo natin. Tingnan natin kung makaka-attract ng fruit flies at parang wala kasi dapat meron na yan naamoy na po kaagad nila yan. Ang bilis ng pangamoy ng mga yan. Tayo natin. Maglagay tayo dito. Tingnan natin kung may kakapit. Tingnan natin dyan. Wala, parang wala. Ito po ay nagkakahalaga ng 650 ato, 750, mga ganon. Sabihin mo na 700. Pero kung talaga nga pong ayaw nyo mag-spray, lalo na yung talong, ayaw nyo pong kumbaga gusto nyo maging healthy, huwag na natin sabing organic, healthy yung mga ampalayan ninyo, pati patola, upo, yung mga halos lahat naman tinitira ng fruit fly pati sa papaya tinitira din po nila yan, binubutas kasi doon sila nangingitlog. Upon inspection, kita nyo naman po, meron na naman talaga. Kasi dapat wala ito Ayan yan po ang mga senyales na meron tayong fruit fly. Kasi binubutas nila yan. Ayan, shoot and fruit borer na tinatawag. Nangingitlog sila. Dito, tutusukin nila, mangingitlog sila dyan. Ngayon, yung itlog na yan, pag napisa, kakainin naman yung shoot nya. Ayun po marami. Ayun may mga nanamlay ito kitang kita nyo yan malambot butas na yan. Ayan yan, meron ng uod yun kaya hindi natin alam, baka nakatakas na. Ito yan, hindi yan ayun butas ito marami na po ang fruit fly natin. Talagang kailangan continuous din ayun butas sa loob yun yung uod. Ayun ayun kita nyo po yan yung uod. Uli ka balbon. Yan po yun. Minsan naman sa bunga naman sila bubutas. So kailangan talaga natin naglagay ulit tayo ng bagong trap. Pero hindi kasing dami. Kasi nung
last time po, no, nag-umpisa pa lang ako maglagay nito, dami talaga, swarming. Talagang pagka-spray mo, pagbalik mo lang, dami na po dyan. Pero ngayon wala. So ibig sabihin, hindi pa rin gaano. Pero meron. Meron po. O yan. Sisiraan po Bibisita pala si Tito Charles Domingo ngayon. Biglaan po yung kanyang uwi. Pero ayun, siya naman po ay parang inaamoy na ako Hanggang saan na yan? Wala talaga Saan kaya yan? Siguro nakakagat ni Chucha yan at nasaktan. Hindi naman siya aalis nadisgrasya na yan. May pinutol nga, hindi ko alam. Suso siguro yun. Gansa kaya yan? Ha? Gansa? Nakita mo? Binunot niya ko Ha? Binunot niya. Hindi mo nakita yung nandun sa tabi ng lasones mo kuya. Binunot niya todo. Pagkuha niya kasi kuya, na ganyanin niya, no? Patay tayo. Kasama. Dapat pala mapalaki muna bago ilipat, ano? Pero kung malaki na, hindi na gaanong Yan yung sinasabi ko, hindi mo mayayakap lahat unless ikukulong mo talaga. Kasi mo, gusto ko ng kambing, gusto ko ng gansa, gusto ko ng gusto ko din magtanim. Pag pinagsama-sama mo yun at hindi mo pinanuhan ng maigi, ganun nga mangyayari. Hayaan na. Laban lang. May naman natira. May natira naman pero hindi pa sigurado. Baka hindi pa sigurado. Lumalaki na pa naman, ano? Pag lumapit na naman yun, yung pala, kailangan na natin maghukay dyan, pang taniman ng ng kalabasa ko. Oo. Nandyan na yung buto Yan lang maganda nun kung medyo malaki yung butas. Tapos yung lupa nun, kung may tain na chuchay na tuyo, hahaluan mo ng kaunti. Kuha na lang ako doon sa timba. Pero konti lang, wag masyado iinit yun. Isang dakot, ihalo mo doon sa lupa. Kuha na lang ako doon sa timba. Yun. Yun ang the best. Wag lang man sobrang dami kasi pag uminit mamamatay naman yung halaman. Dito naman kuya, yung banda dito natanim mo sa akin, di ba pinalagyan mo na abono? Oo. Nagdalit din, iba? Sabi ko kasi sa'yo sa ilalim, mga 7 lang Di ba? Nagukay ka. Lagyan mo ng 7 sa ilalim. Sa pinakailalim niya, 7. Lagyan mo uli ng lupa. Saka mo ilagay yung Pero baka marami linagay mo. Hindi ko rin lupa kuya. Mga 7 piraso lang yun. Nabutin. Wag yung baka isang kutsara linagay mo, matay talaga yan. Makot ako ng gano'n kuya. Hindi, kunti lang. Tapos, lagay ko lupa. Mainit kasi yun. Dapat mga 7 piraso lang. Okay na yun. Pabaon lang naman yun Yung dito, pwede na natin idikit sa dingding yun. yung kalabasa. Kuya, pwede na idikit yung mamaya. Kahit din doon sa may Dito nga, alam mo, dito maganda din dito. Kung kaya lang, gusto ko sana dito, matanggal muna natin tong yung mga sanga-sanga na yan, yung mga maliliit. Kuya. Tapos ito, pwede tayong maglagay ng kalabasa lang, gagapang, bahala na siya. Kasi may tubig pa itong palayan kahit papaano. Oo, may sa ilalim, basa yung ilalim. Dito lang sa may bandang taas. Kailan ba natin uling trinim ito? Mag 2 years na rin Sina pa nag-trim nito sina Marvin? Kuya, kayo nagano dyan. Bilis din Nakakadala kasi yung Ulysses Ilan bang mahogany ang natumba ng 7 yata? Dami kuya. Halos pumunta dyan Oo, grabe Diba? Ginawa natin uling yun. Oo. Ulysses. Ito nga delikado. Kahapon nga lakas ng hangin, nakakakaba. Kita mo sumasayaw yung mga puno Galungan na ako sa amin. Lakas Masayaw na naman yung mga mili na doon sa taas. Oo.
Nasaan ka ba kahapon? Hindi lang sa bahay ko yan, hindi man ako umalis. Ah. Meron ako doon na isang timba na yung inano na ng isda, hasang. Pwede nating ihalo sa tubig, yun ang pangdilig natin. Ando sa taas ando sa may tambayan. Ha? Hindi naman. May Magnum naman tayo. Molasses, yung fish amino acid, yung magandang ipangdilig, lalo na't ganyan. Medyo kita mo naninilaw yung dahon, kulang na kulang po sa nutrients talaga. Ano to? Akala ko ito yung may taba, galing sa fish pond yan pero hindi mataba mga ka-farmer. Kikita mo hindi naman magsisinungaling yung halaman. Uy, Tito Charles, Tito Rick, mukhang delikado kailangan natin diligin to, mukhang medyo nainitan ito, kailangan diligin ito kasi nasa timba siya yan, balikan natin itong ginagawa ni Kongkong, mukhang uulan. Di na natin kailangan diligin. Ayan kailangan talaga mabungkal po yan at madiligan ng magandang yung masustansya, ika nga na pangdilig. Lagyan natin ng ganda, may din minsan binababaran mo ng ng dumi ng kalabaw yun, kaya nachuchay, nakalagay mo sa timba, ibababad mo yung mga dumi doon, tapos may tsaa ka na. Yun, kakauwi lang namin mga ka-farmer. Di ko na paano yung iaano ko sana yung kolong-kolong, papapalitan din ng gulong, the same time pasukatan ng upuan, pero galing kami ng doktor at si Neo ay overweight. 6 kilos na, grabe, dumoble ang bata. So ayun, breastfeeding kasi halos sa kay bebe din po dumidede so talagang ganun pag naalala ko si Chichi at Rowan, ganun din stage, medyo lumulobo. Pero nauna po ito, mas matindi ito si Neo, mas matindi. Balikan natin yung ating mga alaga, syempre yan, saan kaya dumadaan ito. Sa ating parawakan na rooster, saan ang rooster ito. Hoy ikaw, sa labas ka na naman. Kiki. Wala tayong lechon bukas, pahinga si Rambo. Dito tayo sa loob para naman ma-feel nilang, uy, si Papa nagpapakain sa atin. Ikaw dito. Ba, ayaw nyo makyat? Hindi pa nakikita ng iba. Ayan. Ayan, kahit na kasi kayo dito. Wait lang. Oh, na kayo. Oh. Kahit matapon, okay lang. Yung mga ibon ni Mamo bumababa naman dito.
Oy, wag yung pa ako. Dito kayo. Itong matatakaw kayo ha. Nakipag ano na din si Stop Banrit oh. Pag-aaway na din. Ayan, ayan, ito po. Stop Banrit natin. Bilis! Ito pa naman ang favorite. Hoy! Dito kayo. Ulan pa yata ah. May ano to, may cod liver oil. Victory! Medyo mahal mga ka-farmer, pero may nakita ako na mas mura-mura. Maganda kasi sa balahibo nila yan eh. Nakangawit din ah. Tiyaga lang, sige. Tiyaga lang talaga. Para naman magtiwala kayo sa akin. Ayan. O sige, away pa kayo. Ikaw. Gusto mong magnenok, no? Wait lang. Sarap. Ayan, nakakaakyatan na sila. Matagal daw to eh, sabi nila eh. Hand feed mo ng mga ilang linggo. Talagang masasanay na sila. May mahalak-halak pa. Sige, tiyaga lang. Yan, the secret is one time feeding lang talaga. Ginutom ko sila. Tiniis ko sila kaninang umaga. Kahit gusto po nilang kumain, tiniis ko. Sabi ko mamaya na kayo kumain. Tingnan nyo naman sila ngayon. Pawis na pawis na ako. O dito na kayo, kumain na kasi kayo. Oy, dito kayo. Dito kayo. Oh. Takaw niya ah. Mga farmer yan, di pa po ako tapos. Meron akong yung 4 na magagaling, okay na. Meron naman na isa naman may one eye ko, diniwalay ko na kaagad. Para naman na ano. Ayan oh, hayaan lang natin maulanan yan. May plastic naman yan. Babalik pa kasi ako, papakain pa ako ng ibang alaga natin, yung mga bibi. Yan, bibisitahin ko pa po. Kaya lang, paanuhin ko lang muna ito. Sandali lang yan. Padaanin lang natin yung ulan na yan. Mukulog na eh. Ay, mas wala pa akong gamot. Nakalimutan ko dun sa ano, saan ko ba linagay? Counter yata. Ayan, balik na lang tayo. Nakakatuwa. Kaya lang puro kalmot yung kamay ko oh. Kailangan ko yatang lagay ng konting protection. Kasi talagang ano, kailangan ko kasing gawin yun. Gawa na kailangan kong mag-gain yung trust nila, lalong lalo na po sa yung pagkain din. Na pagka narinig na nila yung sipol ay ayun pa yung pagkain, para mabilis nating mapauwi. Diretso sila sa loft, yung fast trapping na tinatawag ano. Kaya lang titiisin mo talaga. Minsan gusto mong pakainin dahil nagugutom, pero
talagang iaanuhan mo ng oras. So yun ang inaano ko ngayon. Sana medyo tumagal. Naawa kasi ako minsan. Hindi ako makatiis, bibigyan ko ng pagkain sa umaga. Kaya pagdating ng hapon, busog pa. Ngayon maganda, tingnan nyo, hindi ko pinakain kanina ng umaga. Dami nilang nakain. At the same time ay napakain natin sa palad. Ayan ang aliwalas na mga farmer, oh. Lupit talaga ni Rambo, ah. So ayan, sili. Baka ano muna tayo. Bukas day off, sana madagdagan ng order. Tito Charles, ayan, nagpahabol ng Sunday. Ano na, wala tayong bukas, pahinga. Ayun, talagang nagsiga ka pa, uulan na lang, ha. Chicken lang natin tong ating mga alaga. Baka sabihin ng iba, puro kakalapati. Hindi po, syempre mga ka-farmer, yan, nilinis na ni Rambo. Hindi naman ganoon. Siyempre sinecheck din natin yan. Ang mga pachoy, ayun, oh. I think we need to remove ba? Ano ba to? Medyo ano, ah. Ayan po sila. Malakas. Ayan, nabasa ng konti. Tapos ang baboy dito ay nasa ilan pa ba tayo? Oh, 1, 2, 3, tatlong. May di 30, dalawang 25, tatlo. All right. Baka mamaya may emergency si Mayora. Marami tayo diyan. Tapos mayroon pa atang ano na ba yun dito? Dalawa. Kay ka-farmer Anthony pa ito. Hoy, kumain kayo. Huwag kayong itatamlay-tamlay. Itong aking, ako talaga itong aking kasamang aso, mga ka-farmer. Meron na naman yan, kinagat daw na, no? Yung bibing mahina daw. Sabi ko, ba't ganon? Kuya, yun, ano? May kagat na aso. Yun lang. Ating mga chicken, ayan. Medyo madilim na. Yung mga bibi dito, aro, may casualty tayong isa. Casualty tayo. Ano nangyari sa'yo, brother? Ha? Uy. Ano na? Ayan, sinasabi ko, oh. Mukhang meron tayong isang casualty. That is normal. Hintayin na lang natin yan. Huwag naman natin ano yan, the more na dumadami ang alaga, dumadami din po ang nagkakaroon talaga ng casualty. So ayan. Asa si mama mo? Uy, asa si mama mo? Ayun daw. Usay talaga to si Becky. Halika nga dito. Bek. Becky. Uy. Shh. Uy, halika dito. Becky. Ayan, buntis na kaya ito. Si Junjun pala sa ano, nandito din, oh. Sumusunod din sa akin yan, eh. Si Chuchay. Nabuntis po yun, pangatlong AI. Pinakamaganda na po AI kasi yung conventional medyo kailangan mo ng ano nun, expert na magpabulog talaga. So mas maganda na po yung AI kasi total meron namang nag-AI si ating kaibigan na si Alan. Ayun, at least ano naman, bigyan natin siya ng hanap buhay at the same time ay sure ball. Ayun, oh. Sana mabuntis mga farmer. Magkasunod lang yan. Magkasunod lang talaga, oh. Tingnan yung aking alalay. Okay sana, eh. Alang bakit ganun? Kuhanin ko na nga itong palanggan at magamit dun sa baba. Ay.
Okay. Uy! May kidlat. May kidlat. May kumakain. Ito, ayan na fertilizer naman ha. Tama-tama po yung ulan. Sana ay matunaw yung mga fertilizer natin sa papaya. Ayan. At sa niyog. Okay naman. Sana po ay matunaw. Dito pala tayo. Nandun pala yung aking bagong kolong-kolong. Ang ganda ng kolong-kolong natin. Kaya lang ay may mga papalitan pa. Ang sprocket, di ko nalakad ngayon. Papasukatan ko na rin sana. Itong motor na to ay si Ford Ranger. Papaayos ko pa yan. Paayos pa natin yan. Bigyan natin ng upuan. Tapos paayos din natin yan. Ay, yung gamit mga ka-farmer. Astig. Simple lang. Simpleng-simple lang po siya. Wala siyang mga kung ano nakakabit. Dahil the more na marami nakakabit, the more marami ang natatanggal. Ganun lang yun. Kaya sabi ko, the more simple, the better. Kung matibay naman, malalaman natin. Kaya galvanize, mas matibay po. Marami nag-comment, ba't di ka na lang nagpa-stainless? Mga farmer, ayun po, stainless. Makita nyo yung tagpi nyan. Talagang napakalutong, malutong. Ito mas makunat. Tsaka pag winelding mo uli, back to ano uli siya, back to zero. Ayan o. So okay na tayo. Ayan, tapos na tayo mga ka-farmer. Ayan, yung gansa hindi pa rin po nakikita hanggang ngayon. Ano kaya ang istorya ng ating gansa? So mamamaho na lang siguro. Ayan. So bukas papakain ulit tayo ng kalapati. Pero ayan, puro kalmot mga farmer. Pero masaya naman ako kahit ngawit na. Ang sarap sa pakiramdam yung pakain ba. So ayun, bukas ano ba, gala tayo. Malapit na. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.